Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw rin sa aking mga mag-aaral sa ikasampung baitang ng Section Frugality. So sa araw na ito ay ipagpapatuloy natin ang pagtatalakay sa mga iba't ibang paksa sa ikalawang markahan. So nung nakaraan ngang pagkikita ay tinalakay natin ang konsepto ng globalisasyon. No? So ngayon naman ay magtatalakay tayo ng panibago na namang paksa na ang pamagat ay migrasyon o pandarayuhan. So bago ko tuluyang tatalakayin or ipapaliwanag ang konsepto ng migrasyon o pandarayuhan ay magkakaroon muna tayo ng paglalatag ng mga layunin. So ano ba ang ibig sabihin ng layunin? So ang layunin ay nangangahulugan na mga bagay na inaasahan natin na pwede nating magawa or makamit pagkatapos o habang tinatalakay natin ang paksa. Okay, so para naman sa layunin ng paksa ng migrasyon o pandarayuhan, so narito ang unang layunin. So natutukoy ang iba't ibang anyo ng migrasyon. Pangalawa is natutukoy ang mga dahilan ng migrasyon sa loob at labas ng bansa. At ang pangatlo naman ay ang naipaliliwanag ang epekto ng migrasyon sa aspektong panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika. So, para simulan ang ating pagtatalakay sa paksa ng pandarayuhan o migrasyon, ay magkakaroon tayo ng isang gawain, so interaktibong gawain. So bago ko ibibigay sa inyo ang panuto ng gawain ito, ay magkaroon muna tayo ng pagbabalik tanaw or balikan muna natin ang mga gawain na kadalasan nating ginagawa noong hindi pa nagkakaroon ng pandemya or COVID-19. So noon, nasanay tayo na tuwing bakasyon ay nagkakaroon tayo ng pagtitipon o hindi naman kaya ay ang pag-travel or ang pagbiyahe. So, dahil sa nagkaroon ng COVID-19 or pandemya, ay naging limitado ang galaw nating mga tao na kung saan hindi na tayo masyadong nakalalabas or hindi na tayo pinapayagan na lumabas sa ating mga tahanan dahil nga sa hindi safe ang ating kapaligiran dahil sa pagkakaroon ng virus or COVID-19 virus. So, sa pamamagitan ng gawaing ito ay masasariwa natin ang mga bagay na kadalasan nating ginagawa noon at inilulook forward natin na gawin pagkatapos ng krisis na ito. So, para sa gawaing ito ay kinakailangan ninyo ng mga sumusunod na bagay. So, kailangan ninyo ng kapirasong papel or any kind of papel na meron kayo at of course yung panulat. Since yung ating gawain ay nag-focus or nakatuon sa konsepto ng pagbibiyahe or pag-travel ay maglalaro tayo ng isang pamosong online game. Tinatawag natin na 4 picks, 1 word. So, sa 4 picks, 1 word, bibigyan kayo ng tig-aapat na larawan. So, bawat larawan ay may pinapahiwatig na konsepto. So, ang konseptong ito ay maaaring tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. So, sa ating gawain ngayon, nakatuon tayo sa travel. So, ang focus or tema ng 4 picks 1 word natin ay nakatuon lamang sa mga lugar. Okay, so para simulan, again, paalala, para sa unang yugto ng inyong paglalakbay, huhulaan ninyo ang mga sumusunod na mga bansa na ipapakita ng mga larawan. Okay. So, ito ang unang bansa. Okay, so hindi ako nagkakamali, ito ay bansa na matatagpuan sa Asia. So, makikita natin ang mga pamosong puok pasyalan sa lugar na ito kagaya na lamang ng Universal Studio at Merlion City. Okay, ang bansang ito ay ang Singapore. Okay,
Pangalawang bansa. Okay, paalala lamang. So, hindi ba meron kayong kapirasong papel at panulat? So, isinulat ninyo ang inyong mga sagot doon. So, kayo na rin mismo yung magwawasto sa inyong mga sagot. So, pakilagyan ng check kung tama ang kanyang sagot at kung mali naman ay sulatan ninyo ito ng tamang sagot. Okay? So, let's proceed. Okay, para naman sa ikalawang larawan. Okay, so makikita natin dito sa larawan ang tanyag na Statue of Liberty. Meron din yung White House and ang Rushmore Mountain, no? And then meron din tayong Golden Gate Bridge. So ito ay tumutukoy sa bansang Amerika. Okay. Ano naman ang bansang ito? Okay, so ang susunod na bansa ay tumutukoy sa bansang Japan. Okay, so sa bansang ito, okay, kadalasan nating makikita ang pinakatanyag or popular na cherry blossoms na talagang dinadayo, no, ng mga iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, pumupunta lang sila ng Japan para makita yung cherry blossoms. At of course, yung Mount Fuji. Okay. Ito naman ang sunod na larawan. Okay, so sa larawang ito, okay, ano ba ang makikita ninyo na pinakatanyag na puok pasyalan or landmark? Okay, nandiyan ang Eiffel Tower. Okay, ito ay ang bansang France. Okay, very good. Ito naman ang susunod. So, ang bansang ito naman ay tinaguri ang tahanan ng mga hari at reyna. Okay, so dito nakatira yung royal family. Okay, so ito ay ang bansang Britanya. Okay. Ang susunod naman ay ang bansang ito. So, sino ba naman ang hindi nakakakilala sa bansang ito? No? So, isa ito sa mga pinakatanyag na bansa sa buong mundo. Ito ay ang Italia. So, dito natin makikita ang Colosseum. Nandito din yung Leaning Tower of Pisa, Italy. Okay, yung ito rin dito makikita natin yung mga sa Venice ito, hindi ako nagkakamali. At ito naman yung sa Sistine Chapel. Okay. So, kung mapapansin ninyo, ay ang mga lugar na aking ibinahagi sa inyo ay ang mga kadalasang mga lugar or mga bansang pinupuntahan ng mga tao na gusto nilang pasyalan or gusto doon nilang magtrabaho or hindi naman kaya ay gusto doon nilang manirahan. So, para sa inyong gawain sa mga nakakuha ng mga tamang sagot, so binabati ko kayo. Okay, at para naman sa hindi nakakuha ng tamang sagot ay galingan nyo sa susunod natin ng mga gawain kasi meron pa namang ibang gawain. Okay. Now, so, para mas maintindihan natin ang konsepto ng migrasyon ay alamin natin or suriin natin ang kahulugan nito. So, ang migrasyon ay tumutukoy sa paglipat ng tao sa iba't ibang lugar upang doon na manirahan ng panandalian o pangmatagalan. So, kung papansinin nyo sa kanyang definition or sa kanyang kahulugan, nandyan ang salitang paglipat ng tao. So, ibig sabihin, ang migrasyon ay tumutukoy sa galaw ng tao. Okay, paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. So, ang migrasyon ay may dalawang anyo. Okay, ang mga anyong ito ay ang panloob na migrasyon. Okay, kung titingnan ninyo ang mapa or ang larawan dito sa presentation, okay, makikita natin ang galaw no, ng tao. Makikita natin dito sa larawan na ang galaw lamang ay nandito lamang sa isang saklaw ng isang bansa. So, halimbawa ay ang Pilipinas. So, makikita natin dito na ang paggalaw ng isang tao ay makikita lamang natin sa loob ng ating bansa. Ngunit pag sinabi nating panlabas, ang saklaw ng paggalaw ng tao ay mula loob ng bansa
patungo sa labas ng kanyang bansa or sa ibang bansa. So, yun ang tinatawag natin na panloob at panlabas. Okay. Okay, so ayan, panloob at panlabas. Okay, very good. Now, tignan natin kung kaya ninyong mag-identify, no, ng panloob at panlabas na pandarayuhan. So, isulat nyo lamang ang inyong mga sagot sa inyong sagot ng papel. At again, lagyan ng wasto sagot kung ang kasagutan ninyo ay mali. Okay, so, question number 1. Mula sa La Union patungong NCR. Okay, ito ay tumutukoy sa pandarayuhang panloob. Okay. Pangalawa, mula Mindanao patungong Luzon. Ito ay tumutukoy sa pandarayuhang panloob pa rin. Okay. So, kasi nga ang saklaw niya ay matatagpuan lamang sa mga lugar sa Pilipinas. Pangatlo, mula Pilipinas patungong Malaysia. Okay, so napaka-obvious, no? Ito ay ang pandarayuhang panlabas. Mula Bohol patungong Hong Kong. Okay, so pandarayuhang panlabas pa rin. Okay, mula San Antonio, Makati patungong San Pedro, Laguna. So, ito ay pandarayuhang panloob. Okay, very good. So, okay, let me proceed to the next slide. Okay. Ano-ano ba ang mga salik o dahilan ng pandarayuhan? So, maharahil, no, sa inyong mga isipan, maraming katanungan, no? Okay, ano man dahilan? Bakit ba naglilipat ng tahanan or bakit ba nandadarayuhan ng isang tao sa isang lugar? Okay, so meron lamang tayong dalawang dahilan or salik. So, ito yung push factor at ang pull factor. So, pag sinabi nating push factor, ito ay ang mga negatibong salik na tumutulak sa isang tao para mandarayuhan. So, pag sinabi nating negatibo, ito ay hindi mga magagandang bagay. So, halimbawa, isa na dito ay ang kahirapan. So, isa ito sa mga salik o dahilan na tumutulak sa tao para mangibang bayan or mangibang bansa or lumipat ng ibang lugar. Pangalawa is ang kapayapaan or kaguluhan, no? So, kagaya na lamang ng pagkakaroon ng giyera. So, isa din yan sa mga push factor or mga negatibong salik na tumutulak sa isang tao para umalis sa isang lugar. At lastly, ay ang tinatawag natin na pagbabago ng panahon. So, alam naman natin dito, lalong-lalo na sa mga tropical na bansa kagaya ng Pilipinas na kadalasan ay dinadaanan tayo ng bagyo. So, yung iba naglilipat sila ng lugar or ng address or ng tirahan para makaiwas sa mga malalakas na bagyo or mga hindi inaasahang pagbabago ng panahon. Okay, so tapos na tayo sa push factor, na dumako naman tayo ngayon sa pull factor. So, pag sinabi ng pull factor, ito yung salik na humihila or yung mga positibong salik na humihikayat sa isang tao na mandarayuhan sa isang lugar. So, halimbawa dito ay ang pagkakaroon ng maraming oportunidad para makapagtrabaho. So, halimbawa dito ay ang ating mga overseas Filipino workers na nangingibang bansa at nakikipagsapalaran sa ibang bansa para humanap ng maganda at mas may mataas na sahod, no? Compare dito sa atin. So, pangalawa is ang oportunidad para makapag-aral, no? So, halimbawa dito yung mga Korean na pumupunta dito sa Pilipinas para mag-aral ng wikang Ingles. At ang mga posible pang mga positibong bagay na nasa inyong isipan ay maaaring maging dahilan para mangibang bayan or mangibang bansa ang isang tao. So, kung ating ulitin, mayroon tayong dalawang salik. Ito ang push factor at ang pull factor. Okay. Tayo magpatuloy. So, ngayon naman, sa inyo pa ring sagutang papel, isulat or sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. So, sinabi dito sabihin. So, pwede nyo rin namang sabihin, pwede nyo rin namang isulat. Okay. So, number 1.
Si Dennis ay lumisan sa kanilang probinsya dahil sa sobrang kahirapan ng kanilang buhay. Ano ang naging dahilan ng pag-alis ni Dennis? So, ano ba ang dahilan? So, kahirapan. So, ang kahirapan ay maiuuri natin sa push or pull factor. Okay, very good. Push factor. Okay. Next is napilitang umalis si Pedro sa kanilang probinsya sa kadahilanang natatakot siya na madamay ang kanyang pamilya sa labanan ng mga bandido at ng pamahalaan. Ano ang naging dahilan ng pandarayuhan? Okay, very good. So, kaguluhan or ang pag-iwas sa kaguluhan, of course, sino ba namang tao ang gugustuhin na maipit sa isang digmaan, no? So, 'di ba? Tayo gusto talaga natin na feeling natin safe tayo and secure tayo. So, isa 'yan sa mga dahilan kung bakit umaalis tayo sa isang lugar kapag feeling natin na hindi na tayo ligtas or safe. Okay, so isa 'yan push factor kasi nga negative siya. Okay. Sa pagnanais na mapaunlad ni Emil ang kanilang buhay, pinili niyang mangibang bansa upang dito na makapag-ipon ng pera. Ano ang dahilan ng kanyang pag-alis? Okay, so kabuhayan, of course. Very obvious. Okay. So ngayon naman, tingnan natin ba tapos na nating i-identify yung kahulugan, yung mga salik or dahilan. Ngayon naman, pumunta naman tayo, dumako naman tayo sa epekto ng pandarayuhan. So, ang pandarayuhan, meron lang tayong tatlong aspeto na tinitignan kung ano ba ang epekto ng migrasyon o ng pandarayuhan. So, una is ang tinatawag nating aspetong pampolitika. So, dahil sa migrasyon or pandarayuhan, nagiging posible or mas nagiging madali ang pagpasok at paglabas ng tao sa isang bansa. Gayon din ang kanilang mga pinuno. So, kagaya dito sa atin, no, si President Rodrigo Duterte ay kadalasang nagkakaroon ng state visit. So, dahil nga sa migration or pandarayuhan, mas napapaigting natin or mas napapalakas natin ang ating ugnayan sa ibang bansa. At gayon na rin naman ang ibang bansa sa ating bansa. So, dahil din sa migration or sa pandarayuhan or nagkakaroon ng pagkakataon ang mga bansa na makapagtipon-tipon or makagawa ng assembly at dahil nga dito nakakalikha ito ng mga iba't ibang organisasyon or mga samahan na isinusulong ang kapakanan ng mga iba't ibang bansa sa iba't ibang panig ng buong mundo. So halimbawa dito ay ang United Nations at ASEAN. So at marami pang ibang organisasyon. Pangalawa namang aspeto ay ang panlipunan. So, alam naman natin na sa konsepto ng migrasyon, ang tinitingnan natin dito ay ang paggalaw ng tao. So, pwede siyang pumasok, pwede siyang lumabas sa particular na lugar. Okay, so, dahil sa pagkakaroon ng migration or pandarayuhan, nagkakaroon ngayon ng paghahalo-halo ng kultura ng isang bansa o kagaya na lamang ng Singapore, even ang Pilipinas, no, or kahit anong bansa sa buong mundo dahil nga sa ang mga tao ay labas-masok na lamang sa isang bansa, so mas nagkakaroon tayo ng oportunidad or mas nagiging exposed tayo sa iba't ibang tradisyon, na kagawian, or yung mga nakasanayan ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig din naman ng mundo. At dahil nga dito, mas nagkakaroon tayo ng chance na ma-develop or yung mapaunlad ang antas ng ating kamalayan sa mga kultura ito or in English, kumbaga, nagkakaroon tayo or na we will be able to develop sense of awareness. At dahil dito, mas natututo tayo na bigyan silang galang or respeto, and at the end of the day, we would be able to appreciate or mas na-appreciate natin ang uri ng kanilang kultura at pamumuhay. Okay.
Pangatlong aspeto naman ay ang pang-ekonomiya. So, sa pang-ekonomiya, okay, mas tinitignan natin dito ang mga magaganda at hindi masyadong magagandang epekto. So, sa pang-ekonomiya, of course, tinitignan natin dito ang populasyon ng isang bansa. Okay, so nagkakaroon ng pagbabago sa populasyon ng isang bansa. At isa na nga dito sa mga negatibong epekto na idinudulot ng migrasyon o pandarayuhan sa isang bansa ay ang pagkakaroon ng brain drain, or ito ay ang unti-unting pagkaubos ng mga profesional sa isang bansa, lalong-lalo na sa mga bansang papaunlad or the third world countries or the developing countries kagaya ng Pilipinas. So dito sa Pilipinas, may naitalang mataas na kaso ng brain drain na kung saan yung mga nurses natin, yung mga doctor, yung mga engineer, even teachers, no? Okay, hindi na sila or mas pinipili nila na magtrabaho sa ibang bansa kaysa sa sarili nilang bansa. So, ano-ano ba yung mga dahilan? So, una, mas malaki yung sahod at mas maraming oportunidad para sa kanilang mga kakayahan. Kasi dito nga sa Pilipinas, no, limitado lamang ang ating uh, opportunity at dahil na rin din dyan siguro sa patuloy na tumataas na populasyon ng mga Pilipino, kaya nagkakaroon ng kompetisyon sa pag uh, offering ng trabaho sa industriya. But then, isa rin yan sa mga tinitignan nun ng ating pamahalaan na masolusyonan sapagkat uh, kapag hindi nila ito nasolusyonan, mas lalong tataas at tataas ang mga cases ng mga tao na hindi nakakapagtrabaho or yung mga tinatawag natin na unemployed. At dahil nga dito, para masolusyonan ito is uh, nakikipag transact or nakikipag-usap ang ating mga pinuno no sa ibang bansa kung maaari na tayong mga Pilipino ay mabigyan din ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa as long as we are qualified or kwalipikado tayo sa kasanayan na nire-required ng bansang ating ina-applyan or bansang plano nating puntahan. Okay. So, ngayon naman ay uh, yun ang magiging, kung babalikan natin ang slide na to, ito yung magiging huling paksa, no? So, babalikan natin. So, una, itinalakay natin ang kahulugan ng migrasyon. Pangalawa ay ang mga anyo ng migrasyon. At ang pangatlo ay ang dahilan or salik ng pandarayuhan or migrasyon. At ang pang-apat ay ang epekto ng migrasyon. So, ngayon naman, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit or assessment para lamang matignan natin kung naintindihan nyo nga ba talaga ang paksa. So, gamit pa rin ang kapirasong papel na hawak ninyo at ang panulat na meron kayo ay isusulat ninyo ang mga sagot ninyo sa papel at again, kayo mismo pa rin ang magwawaso sa sarili ninyong mga papel or yung mga sagot. Okay, laging tandaan kapag mali ang inyong kasagutan ay lagyan ito ng tamang kasagutan o wastong kasagutan. Okay. So, para naman sa gawaing ito ay kailangan nyo lamang pakinggan ang mga sumusunod na tunog. Okay, ito ang tunog kapag ang sagot ninyo ay tama. At ito naman ang tunog kapag mali. Okay. So, ngayon, question number 1 or unang katanungan. So, ano ang tawag sa paglipat mula sa lugar na panirahan patungo sa isa pang lugar na panirahan? Okay, ito ay ang pandarayuhan. Very good. Okay, so ngayon alam na natin ang tamang sagot. So, si pamahalaan at si populasyon ay mali. Okay, pangalawang tanong. Si Dennis ay lumisan sa kanilang probinsya dahil sa sobrang kahirapan ng kanilang buhay. Ano ang naging dahilan ng pag-alis ni Dennis? Okay. Okay, so maunlad na pamumuhay. Question number 3. Napilitang umalis si Pedro sa kanilang probinsya sa kadahilan ng natatakot siya na madamay ang kanyang pamilya sa labanan ng bandido at ng pamahalaan. Ano ang naging dahilan ng pandarayuhan? Ito ba ay kabuhayan, relihiyon o kaguluhan? Dahil ito sa
kaguluhan. Okay, na maiuri din natin sa push factor. Okay, sa pagnanais na mapa-unlad ni Emil ang kanilang buhay, pinili niya ang mga ibang bansa upang dito makapag-ipon ng pera. Ano ang naging dahilan ng pag-alis ni Emil? Okay, ang kabuhayan. Okay, so sa pangkaligtasan at si paniniwala ay mali na yun. Okay? So, ito naman ang huling katanungan. So, ang ama ni Juan ang napiling maging supervisor sa bagong gusaling itinayo sa Hong Kong dahilan ng paglipat niya at ng kanyang pamilya mula sa Manila patungong Hong Kong. So, anong uri ng pandarayuhan ang ipinapahayag ng sitwasyon? So, kung mapapansin ninyo, meron tayong dalawang lugar na nabanggit. So, ito ay ang Manila at ang Hong Kong. So, ang sitwasyon ay tumutukoy sa okay, panlabas na pandarayuhan or pandarayuhang panlabas. Very good. Okay. So, tignan or wastuhan at lagyan ng score ang inyong mga papel. Congratulations sa mga naka-perfect at yung mga nakapassing at yung mga maliliit yung score. Pwede pa kayong bumawi, no? Pwede pa kayong bumawi. Okay. Para naman sa ating huling gawain, para ito sa inyong takdang aralin, ipapasa ninyo ito sa susunod na linggo. So, sa time na magpapasa kayo ng inyong answers para sa Module 8, ay isabay nyo na lamang ito para makuha nyo rin ang module ninyo para sa susunod na linggo. Okay, so sa isang short band paper, bawat mag-aaral ay gagawa ng SWOT analysis tungkol sa issue ng migration. Sundin ang format sa ibaba. Okay, so ano ba ibig sabihin ng SWOT analysis? So ang SWOT analysis ay isang analysis tool or ginagamit ito, isang kasangkap or isang tool na ginagamit para masuri natin ang isang particular na paksa. So, para sa particular na paksa na yung susuriin, ito ay ang panlabas sa pandarayuhan ng mga Pilipino. So, you're going to identify or kailangan niyong matukoy kung ano ba ang strength or ang mga mabubuting aspeto, weaknesses, ang mga negatibong aspeto, opportunities, ang mga aspetong maaaring magdulot ng mabuti, at threats, ang mga banta o panganib na maaaring magdulot ng mga negatibong aspeto. So, sundin lamang ang format na ito para hindi kayo mahirapan. So, again, ang inyong paksa ay ang panlabas na pandarayuhan ng mga Pilipino. Suriin ninyo ang paksa niyan. So, tapos kapag nasuri na ninyo ang paksa niyan, i-identify ninyo kung ang yung sagot ba ay mapapabilang ba sa strength, sa weakness, sa opportunities, or sa threats. Okay, so I think that would be all for today. So, kung meron kayong mga katanungan, feel free to give me private message or just to comment down below sa aking YouTube channel para naman mas malaman ko kung ano ang mga bagay na hindi ninyo naintindihan sa ating pagtatalakay sa araw na ito. Okay, so hanggang dito na lamang, hanggang sa susunod. Ako pa rin si Teacher Divine at nagpapaalala, God bless, study hard, and keep safe.